ang pinagkukwentuhan ni ni Princess at saka ni Onse. Ang hindi ko lang maintindihan kung paanong yung anak magagalit sa sarili niyang ina. Gets ko naman siya. Pero sana magets niya rin ako. Sarap naman. Anak. Kain pa tayo, ha? Mami. Okay, para strong ka mamaya, ha? Okay. Kain. Mami. Adobo na naman. Wala ka namang alam na lutuin kundi adobo. Pagluto mo na iba doon! Ikaw naman. Palaging ikaw ang sinusunod ng nanay. No? Palibhasa, paborito mo to! Di ba? Ang sarap yung bubugin. Magsama nga kayong dalawa. Ay. Sige lang. Iyak mo lang yan. Naku, sige, okay lang yan. Sige. Sige lang, iiyak mo lang. Paborito niya kasi ito adobo, eh. Ang kwento sa akin ng nanay mo. Ano? Self-defense. Kaya siya pinotektahan niya daw ako. Hindi ba dapat pasalamatan mo siya kasi niligtas ka niya? Ilang beses ko nung narinig yan. Pero kahit pa ulit-ulit pa, hindi yan magiging totoo sa isip ko. Kasi sinabi sa akin ni Lolo, masama siyang babae. Masama siyang sawa. Masama rin siyang ina dahil pinatay niya ang daddy ko. Dahil pinagkaitay niya ang sarili niyang anak ng isang pamilya. Mas gugustuhin ko pa mabulok dito kaysa makasama siya. Sige po, ma'am. Hatid ko na lang po sa room niyo mamaya. Thank you. Galit na galit si Charlene. Takot na takot. Loka ka, inaning mo na naman. Sige ka, mamaya sumugod yun dyan. At paano naman sa gitna ng bagyo? Diba? Pati yung panahon, nakikisabay sa lahat ng plano ko. Love it. At ano naman ang plano mo? Eh di, painitin ko ang gabi sa gitna ng bagyo. Snuggle weather, cuz. Pero mark my words, cuz. Hindi ko papalagpasin ang araw na ito hanggat hindi ko na ipapaalala kay Raymond lahat ng namiss niya nung pinakasalan niya yung boring niya na asawa. Teka nga, ate, kumalma ka. Ano ba nangyari? Ha? Paano ba ako kakalma, Mimi? Sabihin mo sa akin. Nagigilty ako sa reaction ko kanina. Hindi ko alam kung napapraning ba ako, na-insecure ako. Tapos iniisip ko yung kalagayan ng asawa ko. Tapos ngayon natatakot ako na nasa isang kwarto lang sila. Ate, nahuli mo ba talaga? Nakita ko na nakakandong si Divina kay Raymond at malapit yung mukha nilang dalawa. Malamang. Ate, paano kung totoo naman yung sinasabi sa'yo ni Kuya Raymond? Paano kung worth it naman na pagkatiwalaan mo siya? Si Divina hindi. Wala akong dahilan para pagkatiwalaan siya. Ate, saan ka pupunta? Teka lang, saan ka pupunta, ate? Ate! Wala ba si na Princess? Report na kaya natin.
Kanina pa dapat nakabalik yung dalawang yun eh. Hindi na pa yun eh. Ang kwento sa akin ni Lolo. Pinakasalan ng nanay ko yung tatay ko. Dahil sa pera. Dahil yun lang yung habol niya. Araw-araw ginagalit ng nanay ko yung daddy ko. Para may dahilan sila mag-away. Para may dahilan siyang patayin siya. Nakala niya. Natakasan niya yung krimen na pinasok niya. Dahil self-defense. Susolo niya na yung mga pera ng daddy ko. Kaso hindi. Sinira niya lang yung buhay ng anak niya. Pinagkaitan niya lang ako ng pamilya. Pero, ayaw mo bang malaman yung side ng nanay mo? Ayaw mo ba siyang bigyan ng kahit isang oras lang ng buhay mo? Ayaw mo bang magkananay, Xavier? Ayaw mo siyang mas makilala? Alamin sa sarili mo kung masama talaga siya. Kung sinasabi mo na nagsisinungaling yung lolo ko. Ha? Xavier, hindi sa ganun. Ang sinasabi ko, may sarili kang isip. Pwede kang mahusga gamit ang sarili mong judgment, hindi yung tinitikta lang ng ibang tao sa'yo. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Nakakulong ka dito. Pero ang pinaglalaban mo, wala kang kasalanan. Kasi alam mo yung totoo. At yun ang version mo na pinili nilang magpakinggan. Kaya ka nagdudusa ngayon dito. Xavier, paano kung pareho lang pala kayo ng nanay mo? Paano kung... Pinatay niya pa rin yung daddy ko. Tapos! Xavier, kung sabihin ko sa'yo na ikaw pa rin ang may hawak ng mga marijuana, tapos, tanggap mo ba yun? Eh, paano kung pinatay ng nanay mo yung tatay mo? Matatanggap mo ba yun?